Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako nga pala si Muhammad Al-Muqtadir Ibani at ngayon ay ating tatalakayin ng El Filibusterismo Kabanata 2 na may pamagat na sa ilalim ng kubyerta. Ating pag-aaralan ay ang mga buod, mahalagang pangyayari, tauhan, tagpuan, talasalitaan, at mga aral at mensahe. At ngayon, simulan na natin. Napadpad si Simon sa ilalim ng kubyerta kung saan makikipag-usap siya sa mga estudyanteng sina Basilio at Isagani. Sa kabila ng masikip na espasyo, pinag-uusapan ng mga pasahero ang kaiba't ibang bagay tulad ng paaralang balak itatag ng mga estudyante ang kasintahan ni Isagani na si Paulita Gomez at ang kaugnayan ng pag-inom ng serbesa sa katamaran ng mga Pilipino. Sina Basilio at Isagani, kapwa estudyante, ay nakikipag-usap kay Kapitan Basilio tungkol sa balak nilang paaralan na magturo sa wikang Kastila. Hindi sumang-ayon si Kapitan Basilio sa ideya. Ngunit tutol dito ang dalawang binata. Nagpasya silang pag-usapan si Paulita Gomez, ang maganda, mayaman at edukadang pamangkin ni Doña Victorina, na kasintahan ni Isagani. Hinahanap ni Doña Victorina ang kanyang asawa na si Don Tiburcio de Espadaña, na nagtatago sa bahay ni Padre Florentino, amahin ni Isagani. Dumating si Simon at kinausap ang magkaibigan at agad ipinakilala ni Basilio si Isagani kay Simon. Pinag-uusapan nila ang dahilan kung bakit hindi madalas bisitahin ni Simon ang lalawigan nila Basilio, na sinabi niyang mahirap at hindi makabibili ng alahas. Tinutulan ni Isagani ang sinabi ni Simon at sinabing hindi sila bumibili ng alahas dahil hindi naman nila ito kailangan. Inanyayahan ni Simon na uminom ng serbesa ang magkaibigan, ngunit tumanggi ang dalawa. Binanggit ni Simon na sinabi raw ni Padre Camora na tamad ang mga Pilipino dahil sa pag-inom ng tubig at hindi ng serbesa. Sagot naman ni Basilio, hindi daw ni Simon kay Padre Camora na kung iinom siya ng tubig sa halip ng serbesa, marahil ay mawawala ang sanhi ng mga usap-usapan. Nagdagdag pa si Isagani na ang tubig ay maaaring maging malawak na karagatan kapag pinainit ng apoy. Binigkas ni Basilio ang isang tula ni Isagani tungkol sa pagtulong ng apoy at tubig sa pagpapatakbo ng makina, steam engine, ngunit sinabi ni Simon na pangarap lang iyon marahil ang makina ay hahanapin pa. Ang mahalagang pangyayari sa kwentong iyon. Una, paglalarawan ng kalagayan sa ilalim ng kubyerta kung saan makikita ang iba't ibang uri ng pasahero na naglalakbay patungo sa Laguna. Pangalawa, ang usapan ni Basilio, Isagani at Kapitan Basilio tungkol sa Akademya ng Wikang Kastila at ang mga hadlang na kanilang kinakaharap. Pangatlo, ang pagdating ni Simon at ang tensyon sa pagitan niya at ng mga kabataan, lalo na kay Isagani. Ang mga tauhan sa kwento. Una, si Simon, ang misteryosong tao na bihirang bumisita sa kanilang lalawigan
at nag-aalok ng serbesa sa mga magkakaibigan. Ipinahiwatig din niya ang kanyang paniniwala na ang serbesa at hindi ang tubig ang dapat na inumin ng mga Pilipino. Si Basilio ay isang estudyante na nasa ilalim ng kubyerta na kasama ni Isagani. Kasama siya sa mga nag-uusap tungkol sa paaralang itatatag. At nagsasabi rin ng kanyang saloobin tungkol sa mga opinyon ni Simon at Padre Camora. Si Isagani ay kasintahan ni Paulita Gomez at mag-aaral na kasama rin ni Basilio. Pinakita niya ang kanyang hindi pagsang-ayon sa mga ideya ni Simon. At ipinahiwatig ang kanyang malalim na pag-unawa sa halaga ng tubig at apoy sa mga tao at sa industriya. Kapitan Basilio ay kasama nila sa kubyerta. Hindi siya sumang-ayon sa ideya ng pagtatatag ng paaralan na magtuturo sa wikang Kastila. Paulita Gomez, kasintahan ni Isagani na maganda, mayaman at edukada. Doña Victorina, tiyahin ni Paulita Gomez na hinahanap ang kanyang asawa. Don Tiburcio de Espadaña, asawa ni Doña Victorina na nagtatago. Padre Florentino, amahin ni Isagani at kasalukuyang kumukupkop sa asawa ni Doña Victorina. Padre Camora, isang pare na sinasabing nagsabi na ang mga Pilipino ay tamad dahil sa pag-inom ng tubig sa halip ng serbesa. At ang mga tagpuan sa kwento. Ang tagpuan ng kabanata ay sa ilalim ng kubyerta ng Vapor Tabo, kung saan makikita ang mga pangkaraniwang pasahero at mag-aaral. Ang mga talasalitaan sa kwento. Tampipi, isang kahon na yari sa kawayan na karaniwang ginagamit sa paglalakbay ng mga damit o ibang gamit. Bakol, isang malaking lalagyan na yari sa kawayan, kadalasang ginagamit sa paglalagay ng mga prutas, gulay o iba pang produkto. Kaldero, isang malaking putulutuan. Paaralan, isang institusyon o gusali para sa pag-aaral. Serbesa, tinatawag ding alak, isang uri ng inumin na nakakalasing. Usap-usapan, mga bagay na pinag-uusapan ng madla, maaaring totoo o hindi. Mga aral at mensahe sa kwento. Una, ang pagkakaiba ng pananaw at kultura ay maaaring maging sanhi ng hindi pagkakaunawaan. Ngunit sa pamamagitan ng pagtatalakay at pagpapaliwanag, maaaring maunawaan ang bawat isa. Pangalawa, ang pagiging kritikal at mapanuri sa mga sinasabi at pinapahalagahan ng mga may kapangyarihan ay mahalaga upang maipatanggol ang sariling paniniwala at prinsipyo. Hindi lahat ng solusyon sa mga problema ay makukuha sa pamamagitan ng paggamit ng mga bagay na popular o kinagigiliwan ng karamihan. Minsan, ang tunay na solusyon ay nasa pagbabago ng pananaw at pagpapahalaga sa sariling kakayahan at kultura. Pang-apat, ang pagkakaroon ng mataas na pangarap at adhikain para sa bansa ay isang mahalagang hakbang upang makamit ang magbabago ng kaunlaran. At diyan nagtatapos ang
Nobela na El Filibusterismo, Kabanata 2, Sa Ilalim ng Kubyerta.